ba? Aimee versus Lacson naman. Aimee versus Lacson. Itong si Aimee, mga kababayan, ay pikon na pikon kay Senator Ping, 'di ba? Until now, pikon na pikon kay Senator Ping Lacson at naghahamon ng sabunutan. Kung hindi ba naman may sapak ang mga didilis talaga, 'di ba? Talaga mayroong mga sapak ito eh. Hindi ko maintindihan paano ba naging ito, tagapaglingkod ng sambayanan ito. Itong mga taong ito, kagaya nila Aimee at 'di ba? Aimee, sila Kiko Barsaga, itong sila Leviste, ito lang Marcoleta, sila tawag dito Robin Padilla, ganyan na ba talaga yung kababa yung kalidad ng mga kailangan nating iboto or manungkulan sa atin sa serbisyo publiko na wala naman talagang maibigay na tamang konklusyon or wala maibigay na tamang serbisyo sa atin, di ba? Or konklusyon sa nangyayari na mga anomalya rito. Diba, na puro lahat hearsay, bida-bida, kagaya nito ni Aimee, bida-bida lang, diba, wala naman, barado tuloy siya kay Senator Ping, diba, barado siya kay Senator Ping, kaya natatawa tayo, mga kababayan, nagmumukha silang tanga, nagmumukha silang engot sa harapan ng taong bayan, diba, eto, pakinggan natin ito kung bakit pikon na pikon si Senator Aimee dito kay Senator Ping, Napilo kayong okay. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagkamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ibig ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni na Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the blood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways. In this regard, we are issuing a subpoena ducis tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nag-usap na kami ni Secretary. Ayan diyan muna natin putulan, mga kababayan. So, ayun, mga kababayan, di ba? Sino ba naman matino na senador? Hindi, tatanungin ko kayo, sino matinong senador na dahil napipikong ka, magyaya ka ng sabunutan? Ganyan na po kababa. Oo, sa totoo lang ganyan na po kababa ang kalidad
Oo, ng mga naupong senador. Kagaya po ni Amy. Imagine niyo mga kababayan, prominente kang tao, kilala ang iyong dinadala mong apelyido kahit hindi sa iyo 'yan. Di ba? Kahit hindi tunay na sa iyo 'yan, 'di ba? O, dinadala mo yung apelyido na 'yan, tapos kung magsalita ka, asal kanto, salitang kanto. Pangkantuan ba? Na para bang si Robin Padilla na sinasabi kay Sentry na square na lang sila, suntukan na lang. Lumabas ka diyan, Trillanes, 'di ba? Ano tayo, 'di ba? Square tayo. Kaya sabi ni Senator Sani Trillanes, ganito na ba? Kababa ang nito. 'Di ba? Hindi ba ano ba 'to? Hindi ba nakapagtapos 'to? Ano ba 'to? High school, nasa high school level pa rin ba 'to? Square, 'di ba? Parang ganito lang din kay Amy, mga kababayan. Na nakakatawa na isa kang senador, 'di ba? May ethics ka naman siguro na tinatawag, no? Sa iyong 'di ba? Pwesto ngayon, 'di ba? Pero parang yung ethic na yun hindi makita, okay? Dahil nga dito sa na to, no? Mga asal mo, 'di ba? Hindi makita yung mo, yung sarili mong 'di ba, identity dito sa na to, sa issue na ito dahil nga nag-asal nag-asal sanggano ka, 'di ba? Sana sa susunod na mga panahon wag na po tayong magluklok ng mga ganitong klase ng mga diablo sa Senado. Diablo sa Senado to, mga kababayan Ang hirap isipin na pinagtataonan tayo ng sambayan ng publiko ng ibang bansa, no, dahil meron tayong ganitong klase ng mga parang uneducated people, no. Buti na nga lang etong si Senator Ping, umiral talaga yung pinag-aralan niya, 'di ba? Umiral talaga yung pinag-aralan niya. Sinagot niya na ito, 'di ba? Hindi naman ako bakla, hindi naman ako ganito, ganyan. 'Di ba? Sumagot siya ng naaayon sa kanyang pinag-aralan. Pero kung tutuusin, kaya niya rin sagutin ng pasanggano effect yan, 'di ba? Pero hindi ginawa ni Senator Ping. Kasi bakit? Alam niya yung gustong palabasin ni Amy, okay? Na ibaba yung pagkatao ni Senator Ping, kagaya niya. Ibaba yung level ng pagkatao ni Senator Ping, no? Kagaya sa pagkatao ni Amy, 'di ba? Ni Senator Amy. Kaya ito, mga kababayan, nakakahiya. Sa totoo lang, nakakahiya. No, bit-bit pa niya ang apelyido ng ating Pangulo, ang mga Marcoses. Tapos ganyan siya ang binigyan niya ng kahihiyan dito, ang namayapang si Apo Lakay, di ba? Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay mag